Sophie Albert at Vena Brenica pressured maka-eksena si superstar Nora Honor sa pinagbibidahan nilang teleseryeng Never Say Goodbye. Kapag ka-eksena namin yung mga bigatin naming mga kasama. Like kanina, ka-eksena ko si Ate Guy. And medyo nahirapan ako sa scene. So, binubulungan niya ako, tinutulungan niya ako kung paano ko mahuhugot yung emotion sa scene. And so, talagang sobrang light ng feeling na may mga kasama kaming nagtuturo sa amin. Siyempre, hindi mawawala sa akin yung natitense ako, nape-pressure ako kasi siyempre, veteranong artista si Ate Guy. Nakakasunod naman ako kasi nanay-nanayo ko naman talaga si Ate Guy at nararamdaman ko, inaalalayan niya ako, inaalagaan niya ako. Pero kahit pressured sila kapag ka-eksena si Ate Guy, madali naman daw para sa kanila na makatrabaho ang isa't isa, lalo na't marami ang sumusuporta sa kanila. Pero lang kung ano man kami, kung ano yung nakikita nila sa TV, that's how we are with each other talaga. So, walang showbiz. Masaya ako, marami sumusuporta sa Sovin. So, happy talaga ako. At ayun, nagtutulungan kami. Sino ba naman magtutulungan kung hindi pa kami dalawa, di ba? So, magkasama kami dito. Kung kailangan niya ako, nandun ako para sa kanya. Kung kailangan ko rin, sandun siya para sa akin. So, iba talaga yung level ng love team namin ngayon. At ngayon pa lamang, super excited na Artista Academy Best Actor at Best Actress sa kanilang first ever teleserye na ipapalabas sa January 28 dito sa TV5. Di lang to normal story na love story eh. Maraming twists ang makikita nyo sa teleserye to. Maganda pong teleserye ito na kaabang-abang. Hindi po kayo magsisisi, mag-i-enjoy at may iyak po kayo. Ay, nako. Kailangan matindi. Level naman to. Di ba parating natin na-discuss last year na sana makakita na tayo ng bigger, stronger, bolder na Sarah Herol. Okay. Papasok pa lang ng taon, nagpakita na siya ng gano'n. Anong pinakita? Una kinausap niya na yung management niya. Na lahat Viva. ng gagawin niya, ng Viva, na lahat ng gagawin niya, gusto niya talagang andun siya para mag-decide. Sa kanya. Oo, mag-decide na talaga. Hindi siya yung parang robot lang na... Yes, isusi ni Mami Divine. Gusto niya maging hands-on na sa career niya, na hindi lang lahat nagpapatakbo. Pangalawa, meron isang news channel na in-interview siya about, syempre, yun na naman yung topic, yung love life niya, ganyan. Medyo pataas na yung boses na sinabi niya na pinagtanggol niya yung magulang niya. Na parang hindi parati sila yung dapat. Napanood mo yung Divine, that news medyo medyo na siya, medyo feisty na, fierce na siya, Nay. Na parang, huwag niyo parating i-ano sa magulang ko, i-blame sa magulang ko. Akala ko naman nagbago na nga. Hindi na kanila. Pero I mean, Nay, di ba, mabuti pa rin siyang anak. Oo naman, diba? walang question yon. Pero I think nakita natin na medyo nasa dulo na talaga, Nay, dahil never mo makikita kay Sarah dati yung lumaban Laging parang breaking sweet sweet. Ngayon lumalaban na, Nay. So baka all sides na ang maganda lang doon, yung nagiging na siya, hands-on na siya, kumbaga sa proseso pa lang ng pagpaplano. Nandun na siya, hindi yung parang ibibigay na lang sa kanya. Nagugulat na lang siya. So baka hindi na siya kalabaw this time, di ba? Ano na siya na ngayon? Mabuti namang anak si Sarah, kaya lang yung kanyang kalayaan bilang isang anak na dapat ay pinakikinggan din ng magulang, nababaliwala kasi yun. Pag nabalanse yun, napakaganda ng karera. Mas magiging mas maganda pa batang ito. kanyang Sa totoo lang, di ba? Agree Parang ko? kasi parang kunyari, tayong mga nagtatrabaho na parang mga kalabaw. Tayo naman lahat na at some point, nagiging kalabaw naman Totoo tayo yun, sa isinusuga work. tayo. Yeah, pero you cannot give what you don't have, di ba? So kaya kailangan ding magtabi ka ng panahon para magawa mo yung mga bagay na gusto mo rin gawin. Hindi pwedeng yung puro na lang yung dapat mong gawin. At saka ang sarap sa kalooban na maisip na, oo, nagtatrabaho ko, oo, ako inaasahan ng pamilya ko, pero may kalayaan ako. Nang kung ano lang gusto kong gawin, yun lang ang dapat mangyari. Di ba ang sarap-sarap nun? Tama. Pero naalala ko At age na rin siya na at least malaman niya yung mga kontrata niya, di ba? Kung ano yung mga gagawin. Hindi yung So, kakain na siya ng chocolate ngayon. Pwede na siyang Ice magupot ng cream, mani at diba? saka ice cream. Kasi dati, gaganon lang, Bawal hindi na daw. pwede. Pwede. Oh, pero there was a time, nagpunta siya sa isang dressing room, kumain siya ng kumain ng maraming chocolate. Saksi ako doon. Kung may credit card na siya, Nay, na siya na talaga. Wow! Dati wala. 2030 na nga. Nangihiram siya sa ibang star ata para makover. Hindi. Episode nila ni Raver yun. Birthday ni Raver Cruz yun. Dahil wala nga siyang sariling pera, nakiride siya sa isang Hindi na, kaibigan. may sarili siyang pera, wala Wala siyang sa kanya. access sa Oo, sarili niyang pera. wala siyang hawak na sarili niyang pinagpaguran. Ang ginawa niya, kunwari, ikaw si Churba A, paride naman. Bibili lang ako ng isang panregalo. LV yun Louis Vuitton yun. Tapos, binabayaran
pera niya ng 4 times. Kasi ganyan yun, di ba? 4 na beses siya naguhulog sa kaibigan niya. Na-booking yon. Si Christine Reyes na nagsumbong. O, di ba, no birthday ni Raver? Niregaluhan mo siya. Nagalit si Mami Divine. Kasi na-booking. Ayun, yun yung, ang daming kwento niya. So, Kasi niregaluhan ng Louis Vuitton. Siguro, naisimula na to. Diba? Sana simula na to. 2030, you know. Ay, hindi lang Louis yan. Uy, baka klaruhin natin na iha. Baka kasi iniisip ng mga tao na tinuturuan natin si Sarah. Ay, hindi. Ang pagiging Rebelde. mabuting anak, walang hangganan yan. Oo, mabuti Pero yung ka talaga, kalayaan, Sarah. hinihingi pa minsan-minsan pag hindi kusang ibinibigay. Ayun, yun. Okay? Tama. Walang kawala ang mga pasabog ng Huwebes, kaya tutok na dahil siguradong ito ang Latest! Ang latest, Valin Montenegro nagdadalang tao nga ba? Ang buwelta ni Valin sa issue ilalantad. More than her mestiza looks, pinatunayan niyang she has what it takes to make it in the industry. At sa pagpasok ng 2013, Valin Montenegro takes on a new challenge sa kanyang karera bilang host ng pinakabagong game show ng bayan, ang Jeepney Jackpot. I'm super happy with Jeepney Jackpot. As in, never in my dreams na parang naisip ko na pwede magkaroon ng project ang TV5 na gano'n. May pagka-competitive ako as to myself. So parang gusto ko each time, hindi ko siya iniisip kung ano yung na-achieve ko na. Iniisip ko yung process of how I got there. Parang kasi mas importante sa akin yung process, kung paano mo nakamit yon. So siguro, I'm still learning, so madami pa ako natututunan. Kasabay ng buhos ng blessing sa buhay ni Valin ang pagdagsa naman ng mga bigating issue laban sa kanya. Isa na rito ang di umano'y pagdadalang tao ni Valin at ang itinuturong ama ng sanggol ang kanyang Jeepney Jackpot co-host na si Mr. Fu. Pumutok ang issue matapos umikot ang bulong-bulungan na nauwi na raw sa totohanan ng on-screen biruan ng dalawa. Ang malisyosong intriga agad sinagot ng host actress. Nabalitaan na nga na may baby na kami. Magkaka-baby daw kami. Naloka kami dalawa, pinagtatawanan lang namin. Sa kabila ng patuloy na pambibira sa maganda samahan nila ni Mr. Fu, aminado si Valin na hindi apektado ang pagkakaibigan nila ni Mr. Fu. Itinuturing ng host actress na lucky charm niya umano ngayong 2013 ang latest host. Yung 2013 sa akin has been really busy and syempre I'm very thankful for that. Hindi ako magrereklamo at all. Pero towards the end of the year, maswerte na rin ako. Feeling ko kasi dahil sobrang swerte ni Mr. Fu. Parang super swerte siyang tao. So, naro-rub off niya sa lahat ng mga ka-work niya. Kasi masayahin siya eh. So,